Para kasing hindi pa ako inantok eh. Mahinang sagot ko kay Elijah nang tuluyan na siyang nahiga sa tabi ko. Grabeng pagpipigil sa sarili itong ginagawa ko ngayon. Gustong-gusto ko kasing laruin ang namumutok niyang muscle at maramdaman ang init ng kanyang katawan. Akala ko ba kanina inaantok ka na? Is this, malambing niyang tanong sa akin at walang sabi-sabing bigla niya na lang akong tinunghayan na siyang naging dahilan kaya bigla kaming nagkatitigan. Mata sa mata habang napapansin ko ang ngiting nakaguhit sa labi niya. Hay, hindi ko nga din alam eh. Baka namamahay lang ako, mahinang sagot ko sa kanya. Namamahay? Yes, Seth, I don't think so, sweetie. Mahina niyang usal kasabay ng dahan-dahan na pagbaba ng kanyang mukha sa mukha ko. Wala sa sariling naikuyom ko ang aking mga kamao sa matinding antisipasyon na nararamdaman. Bakit, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko ng tuluyan nang dumaiti ang labi niya sa labi ko. O esvagulay, ito iyon eh. Kaagad na lumukob sa buo kong pagkatao ang familiar na damdamin. Kabisado ko ang masarap na labing ito eh. Para bang may bahagi ng memorya ko ang biglang bumalik kasabay ng marahan at buong ingat na pag-angkin niya sa labi ko. Wala sa sariling napasalikop ko ang dalawang kamay ko sa kanyang liig nang nag-umpisa na din akong tugunin ang halik niya. Lalong lumalim ang halik na iyon na para bang kabisadong-kabisado namin ang isa't isa. This is it. Alam kong siya na nga. Ang asawa ko na nawalay ako sa loob ng mahigit 5 buwan at ngayong nasa kandugan na namin ang isa't isa hinding-hindi ko napapalampas ang sandaling ito. I missed you so much, sweetie. I love you, Jennifer Madlang Awa Valdez. Mahina niyang sambit ng pansamantala niyang ewan ang labi ko at buong pagsuyo niya akong tinitigan. Kitang-kita ko na sa mga mata niya ang matinding pagnanasa. I love you too, Mr. Elijah Villarama Valdez, mahina kong sambit. Galing puso ang katagang binitiwan ko kasi iyon naman talaga ang sinisigaw ng puso at isipan ko sa sandaling ito. Hindi man nakakaalala ang isipan ko pero kilala naman siya ng puso ko. Seth, let's make love, sweetie. Ito iyong isa mga dahilan kaya hindi ako nakakatulog ng maayos sa gabi. Sobrang hinahanap ng katawan ko ang init na nagmumula sa katawan mo, mahina niyang usal habang dahan-dahan niya nang kinakalas ang buttons ng aking maternity dress. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiti. Shit, excited na ako. Parang gusto nang manginig ang laman ko at naramdaman ko pa nga ang dahan-dahan na pagkabasa ng panty ko. Pwede pa ba? I mean, malaki na ang tiyan ko at baka kung mapaano ang mga babis. Mahinang tanong ko sa kanya nang tuluyan niya ng matangal ang buttons ng maternity dress ko. Malaki na ang tiyan ko at hindi ko alam kung pwede pa ba talaga. Nag-aalala ako na baka mapano ang baby namin although, kanina ko pa nararamdaman ang matinding pagnanasa sa buo kong sistema. Pwedeng-pwede pa. Iyong panganay nating anak, nag-6 pa tayo bago ka nag-labor eh. Nakangisi niyang sagot sa akin kasabay ng tuluyang pagkahubad ng suot kong maternity dress. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Ganoon ba talaga kami kainit sa isa't isa noon at manganganak na lang ako, nakascore pa siya sa akin. Shit, kakaiba din eh. God. Sobrang na-miss ko ito, mahina niyang sambit habang titig na titig siya sa magkabilaan kong boobs. Dahan-dahan na bumaba ang kanyang mukha, patungo doon kasabay ng pagdila niya sa korona na naroroon. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapapikit ng aking mga mata. Kakaibang init ang kaagad na bumalot sa buo kong sistema, kasabay ng mahinang ungol na kumawala sa lalamunan ko nang maramdaman ko kung paano niya paikutin ang kanyang dila palibot sa aking pasas na pink. Elijah. Ang sarap, mahina ko ng usal ng tuluyan niya nang isubo ang pasas na pink ko. Marahan niyang sinisipsip. At kinakagat iyon kaya hindi ko mapigilan ang mapaliyad. Hindi ko na din mapigilan pa ang mapahawak sa braso niya at marahang pinipisil iyon. Bobs pa lang ang nilalantakan niya pero ang sarap na. Abala ang bibig niya sa pagsipsip sa kabila kong pasas na pink habang ang isa niya naman palad ay abala sa paglamas sa isa pa. Elijah, muli kong sambit na sinabayan ko pa ng mahinang pag-ungol. Parang wala naman siyang narinig dahil naging abala siya sa ginagawa niya. Nang magsawa ang bibig niya sa isa kong pasas na pink, lumipat naman iyon sa kabila habang nag-umpisa ng maglakbay ang isa niyang palad patungo sa aking tiyan pababa sa aking perlas ng silangan. Kusa kong pinaghiwalay ang aking hita nang makarating iyon sa bukana ng aking perlas ng silangan
kung saan nag-umpisa niya ng salatin at laruin ang tinggil ko ng daliri niya. Pwede pala. Pwede palang magtalik kahit na malaki na ang tiyan ko. Iyon ang napatunayan ko habang patagilid akong nakahiga patalikod kay Elijah. Nasa likuran ko siya habang dahan kong naramdaman ang pagbaon ng sandata niya sa perlas ng silangan ko. Hindi ko mapigilan ang malakas na mapaungol ng tuluyan na iyong bumaon kasabay ng banayad niyang pag-ulos. Elijah, mahina kong sambit. Pakiramdam ko gusto kong maiyak sa matinding sarap. Yes, sweetie. Walang pinagbago. Mas lalo kayatang sumikip ngayon mahina niyang ding sambit kasabay ng pagsapo ng isa niyang palad sa may boobs ko. Humihimas na may kasamang paglamas habang buong ingat siyang nag-atras abante sa salikuran ko. Ramdam ko ang bawat paghugot at pagbaon niya na lalong nagpabaliw sa aking sistema. Masarap ba, sweetie? Pwede ko bang bilisan? Yes, sir. Hinihingal niyang bigkas at kasunod niyon ay ang paglapat ng labi niya sa may batok ko. Pinalandas niya ang dila niya sa bahaging iyon na lalong nagpaningas ng init na nararamdaman ko sa aking buong pagkatao. Yes, Elijah, faster. Faster. Sagot ko din naman kaagad sa kanya na naging hudyat para mas lalo niyang idiin ang sarili niya sa akin. Ang kaninang banayad niyang pagkadyot ay lalong bumilis. Bumilis ng bumilis hanggang sa puro ungol na lang naming dalawa ang maririnig sa bawat sulok ng silid. Ilang pagkadyot pa ang ginawa ni Elijah bago namin sabay na narating ang sukdulan. Pagkatapos naming makaraos pareho, nanatili kami sa ganoong posisyon. Walang ni sino man sa amin ang nangahas na magsalita. Wala kaming ibang gusto kundi ang damhin ang init na nagmumula sa katawan ng isa't isa. Alam kong kagaya ko, sobrang namiss niya din ang mga ganitong eksena. Tulog ka na ba, sweetie? Maya-maya tanong niya sa akin na may lakip na lambing sa tono ng boses niya. Hindi pa, sagot ko din naman. Kailangan mo na munang matulog para makapagpahinga ka, bigkas niya habang dahan-dahan siyang bumangon. Bumaba ng kama at naglakad patungo sa banyo at nang bumalik siya may bitbit na siyang malinis ng face towel at inalalayan niya akong makahiga ng maayos sa kama. Pinunasan niya pa nga ako ng basang towel bago niya muling isinuot ang aking maternity dress at pagkatapos noon, muli siyang nahiga sa tabi ko at sabay na kaming nakatulog. Pagkatapos ng mainit na sandali sa pagitan naming dalawa ni Elijah, may ngiti sa labi na pareho kaming nakatulog. Gabi na nang magising kami pareho. Naligo muna kami bago kami nagpasyang silipin si Baby Alexa kung saan naabutan namin siya sa nursery room na kalaro ang biyanan kong si Mommy Miracle, kung saan nang mapansin niya ang presensya ko, kitang-kita ko ang matinding tuwa sa kanyang mukha. Jennifer, iha. Thanks God at ligtas ka, nakangiting kaagad na wika nito at mabilis na lumapit sa akin. Mahigpit akong niyakap habang umuusal ng salitang pasasalamat. Mom, pasensya na po kung hindi kaagad ako nakauwi. Napasama kasi ang pagkabagok ng ulo ko kaya wala akong maalala, sagot ko din naman kaagad. Naramdaman ko na magaan ang loob ko sa kanya, kaya sure ako na magkasundo kaming dalawa noon. Saka nakikita ko naman sa kanya na mukha siyang mabait. Worries. Walang mas mahalaga sa amin gayon kundi ang nakauwi ka at makasama ka namin, nakangiti niyang sagot sa akin bago siya sa kumala sa pagkakayakap sa akin na kinuha kong pagkakataon para naman lapitan si Baby Alexa na noon ay nakatitig din sa akin. Mama! Medyo bulol na narinig kong bigkas nito, kaya hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Kay sarap pakinggan. Feeling ko, biglang naging sulit ang mahigit 5 buwan na hindi ko siya kasama. Baby Alexa, mahina kong sambit na sinabayan ko na paghikbi. Hindi na ako nakatiis pa at mabilis itong hinawakan sabay karga at mahigpit na niyakap. Ina ako at ramdam ng puso ko kung gaano ko siya na-miss. Nasa hinagap, hindi man lang sumagi sa isipan ko na mayroon pala akong anak. Sobrang laki talaga ng abala ang ibinigay ng mga kidnapper sa buhay namin. Nawalay ako sa anak at asawa ko at hindi ko sila naalagaan sa mga panahon na kailangan nila ako. And missed you so much, baby. Ngayong nandito na si Mama, asahan mong babawi ako sa iyo, baby. Mahal na mahal kita, mahinang bigkas ko habang patuloy sa pagpatak ang masaganang luha mula sa aking mga mata. Ilang saglit din na wala akong ibang ginawa kundi ang yakapin ang anak ko.
Ayaw ko na sana siyang pakawalan pa pero nang maramdaman ko ang presensya ni Elijah sa harapan ko at gusto niyang kunin si Baby Alexa sa akin, kaagad ko din naman itong ipinasa sa kanya. Masyadong mabigat si Baby Alexa para kargahin mo ng matagal. Isa pa, may dalawa pa tayong anak na nasa sinapupunan mo at baka naman mapaanak ka dyan sa ginagawa mo. Nakangiti niyang wika, kaya hindi ko naman mapigila ang matawa. Nga pala. Tama siya. Sa bigat ng tiyan ko, nagawa ko pa talagang buhatin si Baby Alexa ng ilang minuto. Naging maayos naman ang sumunod na nangyari sa buhay mag-asawa naming dalawa ni Elijah. Hindi pa rin bumabalik ang alaala ko pero naging masaya naman ako lalo na at nakikita ko kung gaano karesponsabling ama at asawa si Elijah sa amin. Palagi siyang nakaalalay sa akin sa lahat ng oras at kung wala namang meeting sa opisina, pinapadala niya na lang sa sekretary niya ang mga papeles na dapat niyang pirmahan. Hangat maari, ayaw niya daw munang umalis sa tabi namin lalo na at sa kondisyon ko ngayon. Sa paglipas ng mga araw, nadagdagan ang timbang ko dahil sa pagbubuntis ko ng kambal. Todo suporta din naman si Mommy Miracle sa amin. Halos araw-araw itong nasa bahay para masiguro niya na ayos lang daw kami. Isa pa, excited na daw siyang makita ang kanyang kambal na apo. Palagi din nitong binabangit sa akin na napakabait daw ng Diyos sa amin. Ibinigay daw kasi ang hiling niya na magkaroon ng maraming apo na aalagaan. Todo suporta din sa amin ang mga pinsan at iba pang mga kamag-anak ni Elijah. Dumadalaw din sila paminsan-minsan dito sa bahay namin para kumustahin ang kalagayan ko. Narinig kong tuwang-tuwa din ang mga titos at titas ni Elijah noong nalaman nilang nagdadalang tao ako ng kambal. Kung ano-anong mga masusustansyang pagkain ang pinapadala nila dito sa bahay na labis kong ikinatuwa. Sweetie, are you sure kaya mo? Pwede naman tayong huwag na munang bumisita ng mansion, kung hindi mo kaya ang biyahe. Hindi ko na mabilang pa kung ilang ulit ko nang narinig ang katagang iyon mula sa bibig ni Elijah. Araw ng linggo at araw ng pagtitipo ng buong angkan ng mga Villarama sa mansion. Ako na mismo ang kusang nagyaya kay Elijah na pumunta doon dahil gusto kong mas makilala ang angkan nila. Isa pa, umaasa ako na baka makatulong iyong sa akin para muling bumalik ang alaala ko. Naahihiya din kasi talaga ako eh. Dumalaw noong nakaraang araw sila Tita Carmela at Tita Arabella at sinabi nilang huwag daw kaming mawawala ngayong linggo dahil birthday daw ni Veronica, kaya dapat daw present ang lahat sa special na pagdiriwang na iyon. Isa pa, personal din na tumawag sa akin si Veronica sa telepono para imbitihan sa pagtitipon na iyon kaya nakakahiya talaga kung kami lang ang wala. Ayos lang ako. Huwag mo akong isipin, nakangiting sagot ko kay Elijah. Diba, todo ang pag-aalala siya na baka daw hindi ko na kaya bumiyahe gayong kinakaya ko nga ang halos gabi-gabi na pag-angkin niya sa akin. Are you sure? Hindi mo mawala sa akin ang mag-alala dahil sa kalagayan mo ngayon. Kung pwede nga lang na ipasa mo muna sa akin iyang laki ng tiyan mo, buong puso kong tatangapin, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Pagdating ng mansion, wala din naman akong ibang gagawin kundi ang maupo at kakain lang doon. Nakanguso kong sagot sa kanya. Gusto kong ipakita sa kanya na interesado talaga ako na pumunta ng mansion para makahalubilo ko din ang iba niya pang kamag-anak at mga pinsan. Okay, sabi mo nakangiti niyang sagot kaya naman itinuloy ko na ang pag-aayos ko. Actually, sa kaloob-looban ng puso ko sobrang kinikilig ako sa pag-aalagang ipinakita niya sa akin. Pagkatapos naming makapag-ayos, sumakay na kami ng kotse at bumiyahe patungo sa mansion. Isinama na din namin sila Manang Salve at Manang Presi. Sila kasi ang salitan na nagbabantay sa panganay naming anak ni Elijah na si Baby Alexa. Ayon kay Elijah, sila lang din ang pwede namin pagkatiwalaan sa bata dahil sila itong nag-aalaga noong mga sandaling wala ako. Saka, nabangit din ni Elijah sa akin na muntik na daw na ibuwis ni Manang Salve ang buhay nito noong araw na kinidnap si Baby Alexa. Tinamaan daw kasi ito ng bala na muntik nang kumitil sa buhay nito. Wala pang isang oras na biyahe, narating na namin ang Mansion Villarama. Marami na kaming mga nadatnang bisita at karamihan sa kanila ay puro mga kamag-anak lang din naman. Hi Jen, Elijah, thank you sa pagdating at hindi niyo dinidma ang invitation ko. Nagmukha itong teenager sa damit nitong suot. Ang ganda niya at para talaga siyang. Nakangiting salubong sa amin ang birthday celebrant na si Veronica. Buhay naman ka. Happy birthday Veronica.
Thank you for inviting us, nakangiting sagot ko din naman at nakipagbeso na ako sa kanya. Thank you. Wow, malapit na iyan ah. Congratulations sa inyong dalawa. Talagang sinundan niyo na kaagad si Baby Alexa, nakangiting sagot nito habang nakatitig sa umbok ng aking tiyan. Yes, ang you know what? Kambal ang kasunod na baby namin, buong pagmamalaki na sabat naman ni Elijah. Hindi na ako nagulat dahil nasa lahi talaga natin ang magkaanak ng kambal. Just like ang kambal na si Ate Miracle and Kuya Christian, tapos ang panganay din namin ni Rafael. Tapos triplets naman ang anak nila Ate Carmela at Kuya Christian. Highest, more kambal na anak to come at kung pwedeng triplets, mas maganda para mas lalong dumami ang lahi natin, ngiting-ngiti na sagot ni Veronica. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. May feeling kasi ako na para bang naghahabol sila ng dagdag miyembro ng pamilya. Gusto talaga siguro nilang mas lumaki na ang angkan nila. Sa bagay, ayos lang naman iyon. Ang gaganda kaya ng lahi nila kaya huwag dapat sayangin. Pwede naman din mag-anak ng mag-anak dahil kayang-kaya din naman nilang buhayin. Walang miyembro ng angkan nila ang naghihirap at lahat sila ay mga bilyonaryo. Sobra akong nag-enjoy sa birthday party ni Veronica. Masayang nakakausap ang iba pang mga kamag-anak at pinsan ni Elijah. Lahat sila ay aware sa pinagdaanan ko noong nakaraang buwan at lahat sila ay humanga dahil sa katatagan ko daw. Wala na akong mahihiling pa. Mainit ang pagtangap sa akin ng lahat na labis na nagbigay ng kumpiyansa sa akin. Alaala lang ang nawala sa akin pero ang pakikisama at pagtanggap ng mga taong nasa paligid ko ay ganoon pa rin. Hey Jennifer, saglit na nagpaalam si Elijah na ikukuha ako ng maiinod nang hindi ko mapigilan ang mapapitlag nang may biglang nagsalita sa tagiliran ko. Wala sa sariling napaangat ako ng tingin at kaagad na sumalubong sa paningin ko ang seryosong mukha ng isang babae. Yes, kaagad ko din namang sagot sa kanya. Dahan-dahan pa akong tumayo para sana makipagkilala sa kanya pero natigilan ako nang mapansin ko na para bang familiar ang mukha niya sa akin. Parang nakita ko na siya somewhere pero hindi ko maalala kung saan. Imagine, may sapusa pala talaga ang buhay mo. Hindi ka akalain na nakaligtas ka pa rin at nagawa mo pang bumalik sa buhay ni Elijah. Kung alam ko lang, sana ikinalat ko na lang ang larawan na iyon para sana tuluyan ka ng nasira, hindi lang kay Elijah, kundi pati na din sa buong ang kanya, seryoso niyang wika sa akin na labis kong ipinagtaka. Hindi ko gets ang ibig niyang sabihin at ayaw man akong diretsahin ng babaeng kaharap ko ngayon pero alam kong may something sa kanya. Ramdam ko din ang angas ng mukha niya at galit sa mga titig niya sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Kaagad ko ding tanong sa kanya. Alam kong may laman ang sinasabi niya ngayon at dahil wala nga akong maalala, hindi ko din gets kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi ko din alam kung saan galing ang galit niya sa akin at bakit ganito siya kung makipag-usap. Feeling ko din, hindi ko kasundo ang babaeng ito noon pa man. Siya lang kasi ang nag-angas sa akin ng ganito ngayon eh. Oh come on Jennifer. Huwag ka ngang magmaang-maangan. Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin, maanghang pero puno ng pagkapikon ang boses na bigkas niya. Mukhang sa lahat ng mga tao na naririto, siya lang itong may galit sa akin sa hindi ko naman din maalalang dahilan. Hanggang ngayon pa ba naman galit ka pa rin sa akin? Sagot ko din naman sa kanya. Gusto kong hulihin kung ano ang ikinagagalit niya sa akin para naman maalala ko din maybe, hindi pa alam ng babaeng ito na may amnesia ako. Wow! Wow! Bilib na talaga ako sa iyo. Ang galing mong magkunwari no. Ang kapal ng mukha mo para tanungin mo ako ng ganyan gayong alam mo sa sarili na inagaw mo si Elijah sa akin, galit niyang sagot. Hindi ko naman maiwasan na magulat sa sinabi niya. Shit, ex-girlfriend ba ni Elijah itong kaharap ko? Ano ang ginagawa niya sa party na ito kung ganoon? Bago ba naging kami ni Elijah, may babae ba siyang iniwan at pinaasa kaya ganoon na lang ang galit ng babaeng ito sa akin ngayon? Ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Kung wala ka ng matinong sasabihin, pwede bang umalis ka na? Hindi kita kaibigan at ayaw din kitang makausap, naiinis ko ding sagot sa kanya. Lalong namula ang mukha nito sa galit at matalim akong tinitigan. Hindi ako titigil hangat hindi ko makuha ang lahat sa iyo Jennifer. Tandaan mo, gagawin ko ang lahat para muling bumalik sa akin si Elijah. Galit niyang bigkas bago siya nagmart sa paalis. Naiwan naman akong gulong-gulo ang isipan ko at wala sa sariling muling napaupo.
Ipokrita ako kung sasabihin ko na hindi ako apektado sa sinabi ng babaeng iyon. Ipokrita din ako kung hindi ko aaminin na hindi ako natatakot sa mga banta niya. God, mukhang kailangan ko na yatang ipursu na muling bumalik ang alaala ko. Lalo na ngayong nalaman ko na may nagbabanta sa relasyon naming dalawa ni Elijah. Na may baliw na babae na gustong agawin ang asawa ko sa akin. Hindi. Kahit na wala akong maalala, hindi ko hahayaan na mangyari iyon. Hindi magtatagumpay ang babaeng iyon na agawin sa akin ang ama ng mga anak ko. Hindi ako papayag na may ibang eksena sa masaya at tahimik na pagsasama naming dalawa ni Elijah. Sweetie, ito na iyong juice mo and sinamahan ko na din ng cheesecake for your dessert. May iba ka pa bang gustong kainin? Nakangiting tanong sa akin ni Elijah nang muli niya akong balikan. Inilapag niya sa harap ko ang isang fresh orange juice na may kasamang cheesecake. Thank you, Elijah. Mukhang masarap ito nakangiti ko namang sagot. Dinampot ko ang baso na mailamang orange juice at sumimsim ng kaunti. Masarap daw iyang cheesecake ayon kay Jen kaya dinalhan kita. Si Baby Alexa nga pala, nasa loob ng mansion, nilalaro ng mga pinsan kaya huwag mo siyang isipin. I want you to enjoy this party, nakangiti nitong muling bigkas. Lalong gumuhit ang masayang ngiti sa labi ko habang hindi ko mapigilan ang pag-ikot ng aking paningin sa buong paligid. Ang bongga ng birthday party ni Veronica. Ang dami din nilang bisita at sobrang busy ng birthday celebrant sa pag-a-assist ng kanyang mga bisita. Elijah, sino nga pala ang babaeng iyon? She looks familiar pero hindi ko maalala kung saan siya nakita. Tanong ko kay Elijah nang dumako ang paningin ko sa babaeng lumapit sa akin kanina. Ang babaeng nagtataray na alam kong kilalang kilala ako. Sino? Si Ethel ba? Ano nga pala ang ginagawa ng babaeng iyan dito? Sagot naman ni Elijah sa akin sabay hila sa upuan na nasa tabi ko sabay upo. Kaagad na napakunot ang noo ko nang bangitin niya ang pangalang Ethel. May kung anong kasing eksena ang biglang pumasok sa isipan ko na hindi ko maintindihan. Heist, ang hirap ng ganito. Gustuhin ko mang pilitin na alalahanin ang nakaraan, hindi naman pwede dahil lalo lang sumasakit ang ulo ko. Sinabi naman ng doktor na babalik din daw ang alaala ko pero walang timeline kung kailan talaga. Basta bigla-bigla na lang daw lalo na at may mga bagay na nakikita ang mga mata ko na familiar sa akin. Ethel, mahinang tanong ko. Yuck! Ethel, sa lahat ng mga bisita, siya lang ang hindi mo kasundo kaya iwasan mo siya. Hindi kayo in good terms noon pa man, nakangiting sagot nito sa akin. Bakit? Because frankly speaking she's the mix. Makakaalala ka din sooner at ayaw kong ilihim sa iyo ang mga bagay na alam mo na dati. Bago ka nawala ng alaala at hanggang ngayon, naghahabol pa rin siya ng atensyon ko. Seryosong sagot ni Elijah na labis kong ikinagulat. Hindi ako makapaniwala sa narinig. But, don't worry. Hinding-hindi ko papatulan ang babaeng iyan. Kung hindi lang siya kaibigan ni Veronica, ayaw na ayaw ko na talaga siyang makita habang buhay, muling bigkas nito. Halata sa boses niya ang pagkadisgusto habang sinasabi ang katagang iyon, kaya naman may dahilan siguro na ipagpalagay ko ang kalooban ko. Hindi ako dapat matakot sa mga bagay na hindi mangyayari dahil nararamdaman ko kung gaano kahalaga kay Elijah ang pamilya namin. Nagkataon lang talaga na may mga babaeng makati at handang gawin ang lahat para masira ang relasyon ng may relasyon at hindi ko mapapayagan iyon. Maybe, siguro noong nakakaalala pa ako, aware ako sa mga ganitong bagay at aware ako na may isang Ethel na gusto yatang sirain ang pamilya namin. Nagkataon lang talaga na may amnesia ako at wala akong maalala, kahit na ano sa ngayon pero di bale, wala naman sa bokabularyo ang magpaapi kahit na kanino. Asawa ako ni Elijah at nasa akin ang karapatan at huwag na huwag lang magkita ng mga galawan itong si Ethel na hindi ko magugustuhan dahil kahit nakaibigan siya ni Veronica, hindi ko siya tatantanan. Heast, mabuti na lang talaga at nabangit ni Elijah sa akin ang mga ganitong bagay para alam ko. Para naman ready ako kapag muli kong makaharap ang babaeng iyon. Naging maayos naman ang mga sumunod na kaganapan sa birthday party ni Veronica. May naganap na maiksing programa. Nakakausap ko din naman ang iba pang mga pinsan ni Elijah. Sila na mismo ang lumalapit sa table namin dahil nga medyo hirap na akong kumilos. Nandito din si Ella na medyo hirap sa kalagayan niya ngayon. Naglilihi kaya napakaselan pagdating sa pagkain.
Tapos kaunting galaw nagrereklamo dahil nahihilo daw at gustuhin man niyang makausap ako ng matagal. Wala siyang choice, kundi ang sumama sa asawa niyang si Kenneth sa loob ng mansion para makapagpahinga. Pagkatapos ng program, kanya-kanyang pwesto na ang mga bisita. Walang katapusang sikahan samantalang ang mga anak ng mga pinsan ni Elijah ay naging abala na sa paglalaro. May mga bata din kasama ang iba pang mga bisita, kaya buhay na buhay ang buong paligid. Sa buong oras ng party, never akong iniwan ni Elijah. Ipinakilala niya na din ako sa iba pang mga bisita na labis kong ikinatuwa. Ramdam ko ang pagiging proud niya sa akin sa lahat ng oras at lagi niyang ibinibida kahit na kanino na malapit na kaming magkaroon ng kambal na anak. Kanina pa nagkukutkot ang kalooban ni Ethel habang patingin-tingin kina Jennifer at Elijah. Hindi niya mapigilan ang makaramdam ng inggit nang mapansin niya kung paano alagaan ni Elijah si Jennifer. Kung hindi sana sa katangahan niya noon, siya sana ng babaeng katabi ngayon ni Elijah. Siya sana ang babaeng pinagsisilbihan nito at ipinapakilalang asawa sa lahat. Hindi niya mapigilan ang makaramdam ng matinding sama ng loob. Habang tumatagal, lalong nagiging pursigido ang puso at isipan niya na paghiwalayin si Jennifer at Elijah para balikan na siya nito. Hindi siya makakapayag na hindi niya ulit maangkin si Elijah. Gagawin niya ang lahat para bumalik ulit ito sa kanyang piling. Siya ang first love ni Elijah at alam niyang lalambot din ang puso nito sa kanya sa pagdating ng mga araw. Galit lang ito sa kanya dahil sa nangyari kay si Ezekiel at pasasaan ba at mapapatawad din siya nito. Ate, dito ka na muna ha? Enjoy the party. May aasikasuhin lang ako, nakangiting paalam sa akin ni Veronica. Yes, si Veronica na sa kabila ng mga nangyari noon, never siyang tinalikuran. Kahit na sobrang dami na ang mga nangyari, itinuring pa rin siya nitong isang ate or matalik na kaibigan na nagdadamayan sa lahat ng oras. Ito ang advantage niya kay Jennifer at kukunin niyang alas iyon para makagawa ng hakbang para muling mahulog sa kamay niya si Elijah. Wala sa sariling napatingin siya sa umbok ng tiyan ni Jennifer. Sino ang mag-aakala na wala pang ang 1 taon ang anak nito, buntis na naman? Ganoon ba kasabik si Elijah sa kanya para buntisin siya kaagad? Talaga bang tuluyan na siyang kinalimutan ni Elijah at kay Jennifer na lang nakatuon ang buo nitong atensyon nito? Sa naisip niyang iyon, lalong naggitingit ang galit sa puso ni Ethel. Hindi siya papayag na mapunta sa lahat ang pagod at hirap niya. Hindi siya papayag na ganoon-ganoon lang at tuluyan siyang talikuran ni Elijah. Sawa na siya sa hirap at kapag muli silang magkabalikan ni Elijah, kagaya ng kaibigan niyang si Veronica, ay mabubuhay siyang marangya. Lalong dumoble ang galit sa puso ni Ethel nang mapansin niya na halos hind na maghihiwalay si Elijah at Jennifer. Halos ayaw nang umlis si Elijah sa tabi nito. Kitang-kita din ng dalawang mga mata ni Ethel kung paano maglambingan ang dalawa at kulang na lang nasubuan ni Elijah, ang asawa nito, kainin lamang nito ang dessert na dala-dala nito para sa asawa. Magandang tingnan sa mga mata ng ibang tao, pero taliwas iyon sa nararamdaman ni Ethel. Habang nagtatagal, lalong nadadagdagan ang galit sa puso niya para kay Jennifer. Hindi niya akalain na buhay pa pala ng babaeng ito. Ang akala niya talaga na puruhan ito nang sumabog ang sasakyan na sinakyan kasama sila Robin at Madeline. Heist! Alam ni Ethel na ngayong nandito na si Jennifer, mas mahihirapan siya na makalapit ulit kay Elijah. Lalo na at halos ayaw umalis ni Elijah sa tabi nito. Hey, Ethel, ikaw ba iyan? Buti nakadalo ka. Hindi mapigilan na mapapitlag ni Ethel nang marinig niya nagboses na iyon. Wala sa sariling napabaling ang tingin niya dito at hindi niya mapigilan ang pagguhit ng ngiti sa labi nang makita niya si Elias. Ang kakambal ni Elijah na may kasama ding babae. Well, siguro bagong babae na naman. Knowing Elias, hindi talaga ito nabubuhay kung walang babae sa tabi nito. Kumusta? Pilit ang ngiting tanong niya dito. Mabuti. You said the way, si Amery nga pala. Secretary ko. Yes, naging sekretary ni Elias si Amery simula noong tinulungan niya ito dahil pinalayas nga daw ng kuya. Libre ang tirahan sa kondisyon na kapag kailangan niya ito, kahit hindi oras ng trabaho, ready ito. Kumabaga, hindi lang sekretary ang labas ni Amery kundi naging personal na alalay. Ayos lang naman iyon sa dalaga basta ang importante, mapanindigan niya ang mabuhay na hindi na kailangan pang umasa sa kuya niya na makitid ang utak. Hi! Ikinagagalak din kitang makilala, Ethel. Nakangiting sagot naman ni Amery at tinanggap nito ang pakikipagkamay ni Ethel.
Pagkatapos noon, hinawakan ni Elias si Amery sa braso at iginiya paalis. Enjoy the party, Ethel. Likot lang kami dahil hindi pa kami nakita ng birthday celebrant. Paalam ni Elias at hindi na nito hinihintay pang makasagot si Ethel at tuluyan nang umalis habang hindi nito binibitiwan ang pagkakahawak sa kamay ni Amery. Naiwan naman si Ethel na muling ibinaling ang tingin sa gawin nila Elijah at nang napansin niya na mag-isa na lang ulit si Jennifer sa pwesto nito. Muli niyang inilibot ang tingin at hindi niya mapigilan ang pagguhit ng makahuluhang ngiti sa labi niya nang mapansin niyang saktong papasok ng loob ng mansion si Elijah. Nagmamadali ito kaya walang pagdadawang isip na kaagad na sinundan ito ni Ethel. Sweetie, gusto mo bang mahiga na muna? Pahinga ka muna. May mga guest room sa loob ng mansion at pwede natin okupahin ang isa sa mga yon. Hindi ko mapigilang wika kay Jennifer nang mapansin ko na pipikit-pikit na ang mga mata nito na para bang inaantok. Sa bagay, sa kalagayan nito ngayon kailangan talaga sa kanya ang tamang pamamahinga. Sobrang laki na ng tiyan niya at ito ang isa sa mga dahilan kung bakit tinanggihan ko ang pagyayaya ng mga pinsan ko na mag-inuman. Ayaw kong ihiwalay sa paningin ko si Jennifer hanggat maari. Ayaw ko nang maulit pa ang mga nangyari noon kaya kapag nasa ganito kaming pagtitipon at may iba kaming kasamang mga tao, ayaw kong iwalay siya sa paningin ko. Ayos lang ako dito, Elijah. No worries. Kaya ko pa naman eh. Hindi ko tuloy mapigilan ang hawakan nito sa kamay. Kahit nakailaki na ng tiyan nitong asawa ko, hindi talaga ako magsasawa na titigan ang maganda nitong mukha. Lalong lumutang ang angkin nitong ganda dahil nakaayos ang kanyang buhok at may manipis din itong make-up sa kanyang pisngi. Kung hindi lang ito buntis, baka mas lalo akong hindi a-attend sa party na ito. Mas gusto kong ibuhos dito ang buong atensyon at oras ko kapag walang gaanong trabaho sa opisina. Sweetie, dito ka lang ha? Gagamit lang ako ng banyo and sisilipin ko din ang anak natin kung ano na ang nangyari. Nakangiting paalam ko kay Jennifer nang makaramdam ako ng pagkapuno ng pantog ko. Kakatapos lang nitong inumin ang juice at kainin cheesecake na kinuha ko kani-kanina lang sa buffet table at gusto ko munang gumamit ng banyo. Kanina pa ako naiihi and since napansin ko na wala talaga itong balak na pumasok ng mansion para magpahinga no choice kundi ang saglit itong iwan muna. Sure Elijah. Huwag mo akong alalahanin. Okay lang ako dito, nakangiti nitong sagot. Hinalikan ko muna ito sa kanyang noo bago ako naglakad papasok ng mansion. Sakto naman na nakasalubong ko ang kakambal kong si Elias na kasama si Amery, kaya sinabi kong puntahan na muna nila si Jennifer sa aming table. Kaagad naman silang umuuang ito na labis kong ipinagpasalamat. Balak ko sana munang puntahan si Baby Alexa sa nursery room para silipin ang kalagayan nito, kaya lang nang sabihin ng isa sa ina kasambahay na nasa isa sa mga guest room daw ang bata kasama nila Manang Salve at Manang Presi nagpasya na akong dumiretso na ng banyo. Lalabas na talaga ang ihi ko dahil kanina ko pa ito pinipigilan. Tanging pag-ihi lang naman ang ginawa ko sa loob ng banyo at kaagad na din akong lumabas. Iyon na lang, sa pagbukas ko ng pintuan, hindi ko mapigilan ang magulat ng sumalubong sa paningin ko si Ethel. Yes, si Ethel na may kakibang ngiti na nakaguhit sa labi. Anong ginagawa mo dito? Salubong ang kilay kong sagot. Ano na naman kaya ng sadya ng babaeng ito? Si Sante na lahat-lahat at nakaban na din ito sa kumpanya pero heto na naman siya. Kailan ba talaga titigil ang babaeng ito at tantanan ako? Elijah naman. Kung makapagtanong ka sa akin ng ganyan akala mo wala tayong pinagsamahan, nakanguso nitong sagot sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko sa kanya. God, si Ethel ba talaga ang kaharap kong ito ngayon? Bakit habang nagtatagal, palala ng palala ang ugali niya? Look Ethel, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na wala na tayo kaya tumigil ka na? May asawa na ako kaya tama na. Hindi ka ba nagsasawa sa mga pinanggagawa mo? Wala na ba talagan kahit nakaunting delikadeza ang natira sa iyo at ganyan ka, maanghang na bigkas ko sa kanya. No. I mean it Elijah. Hindi ako titigil hangat hindi ka muling bumalik sa akin. Ako ang first love mo at alam kong dadating din ang oras na muli kang bumalik sa akin, seryoso niyang sagot. Pakiramdam ko gustong sumabog ang ulo ko sa sobrang stress. Ano ba ang nangyayari sa mundo? Masyadong masakit na sa ulo itong si Ethel at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa babaeng ito. Talaga lang ha? Hindi ka titigil. Homewrecker ka. Gusto mong sirain ang pamilya ko, mula sa kung saan, ganoon na lang ang gulat ko nang marinig ko ang isang seryosong boses.
Si Jennifer na sa kabila ng laki ng tiyan nito, galit at mabiis ang hakbang na naglakad palapit sa amin. Kaagad ko naman itong sinalubong pero nagulat na lang ako nang bigla niya na lang akong lagpasan. Bagkus nilapitan nito sa Ethel at walang sabi-sabing malakas na sinampal sa magkabilaang pisngi. Sa lakas noon, dinig ko pa nga ang tunog noon kaya naman hindi ko mapigilan ang mapakamot ng ulo. Walang hiya kang babae ka. Ang paglapit mo sa akin kanina at ang pagsasalita mo ng hindi maganda ay tinanggap ko, pero kung may balak kang harap-harapan na akitin ang asawa ko, iyan ang hindi pwede. Nadlilisik ang mga mata sa galit ni Jennifer kaya mabilis ko itong nilapitan. Nag-aalala ako dahil sa laki ng tiyan nito, baka kasi biglang mapaanak ng wala sa oras dahil sa galit. Ngayon ko lang din napagtanto na mas matapang pala siya ngayong may amnesia. Dati naman never siyang nanampal ng tao eh. Dahil sobrang tumatak talaga sa isipan ko ang pagbangit ni Elijah tungkol kay Ethel. Nang magpaalam ito sa akin para mabanyo wala sa sariling napatingin ako sa kinaroroonan ni Ethel kung saan napansin ko ang pag-alis din nito sa kanyang pwesto. Hindi ko mapigilan ang mapakunot noon nang mapansin ko na naglakad din ito papasok ng mansion. Kaagad akong sinalakay ng matinding pagdududa at kahit nahirap, mabilis akong tumayo para sundan ito. Sinasabi ko naman kasi, huwag na huwag silang gumawa ng mga bagay-bagay na hindi ko magugustuhan kung hindi maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Huwag na huwag akong subukan ng Ethel na ito dahil kahit nakaibigan siya ni Veronica, hindi talaga ako mangingimi na iskandaluhin siya once na makita ko na may gagawin siyang hindi kanais-nais sa mga mata ko. Habang sinusundan ko si Ethel, hindi ko talaga inaalis ang tingin ko dito. Mahirap na at baka makawala paningin ko at magising na lang ako na baka naakit niya na ang asawa ko. Jen, kumusta ka? Narinig ko pang ang bati ng kung sino sa akin pero hindi ko pinansin. Dire-diretso lang ang hakbang ko at mamaya na ako makipagkumustahan sa mga taong gustong makipag-usap sa akin. Babawi ako mamaya dahil walang mas mahalaga sa akin, kundi ang masundan ko itong si Ethel. Nakarating nga ito sa pinakaloob ng mansion at huminto sa isang nakasarang pintuan. Noong una nagtataka pa ako kung ano ang ginagawa niya doon at bakit hindi pa siya pumasok sa loob pero nang bumukas ang pintuan, doon ko biglang na-realized ang lahat. Banyo ito at ang hitad, talagang sinundan niya ang asawa ko. Mula sa kinatatayuan ko, dinig na dinig ko pa nga kung paano niya sabihin kay Elijah na hindi siya titigil para hindi daw ito bumalik sa kanya. Sinong asawa ang matutuwa noon? Harap-harapan niyang sinabi iyon sa asawa ko na para bang wala man lang siyang kahit na kaunting delikadeza na natira sa kanyang katawan. Hindi na ako nakapagpigil pa at mabilis ko itong sinugod. Siyempre una kong ipinakita sa kanya na galit ako. Kung ano-anong mga salita ang lumabas sa bibig ko bago ko ito binigyan ng mag-asawang sampal. Napansin ko pa nga ang pagkagulat ng bruha at akmang gaganti pa sana pero kaagad ko din naman siyang nahawakan sa kanyang buhok. Hinila ko iyon kasabay ng pag-awat ni Elijah. Dumating na din si Elias at inawat si Ethel ng tangkang gaganti sa akin. Walang hiya talaga ang baaing ito. Gaganti pa ang laki na nga ng tiyan ko. Siya na nga itong malandi, siya itong mas matapang sa akin. Malandi ka. Malandi. Elijah, bitawan mo ako. Gusto kong bigyan ng leksyon ang babaeng iyan para matigil na ang kakatihan niya, galit kong bigkas. Wala na akong pakialam pa sa buong paligid. Ang gusto ko lang sa ngayon ay mailabas ang init ng ulo ko. Mapapatay ko talaga ang Ethel na ito para mabawasan na ang salot sa mundo. Hey, relax sweetie. Buntis ka remember. Baka mamaya mapaanak ka ng wala sa oras dahil sa galit mong iyan, narinig ko pang ang awat ni Elijah pero hindi ko pinansin. Matalim ang mga matang tinitigan ko si Ethel na noon ay naiiyak na habang hawak ang nasaktang pisngi. Ano ang nangyayari dito? Sasagutin ko pa sana si Elijah nang biglang pumasok si Veronica, kasama nito ang asawang si Rafael. Kaagad namang naglakad palapit sa kanila si Ethel habang umiiyak na. Ewan ko kung tunay na iyak iyon pero mukhang peke kaya hindi ko mapigilan ang mapaira. Si Jennifer. Hindi ko alam kung bakit napakasalbahe niya. Kinausap ko lang naman si Elijah, tapos bigla niya na lang siyang dumating at sinugod ako at pinagsasampal, umiiyak na bigkas nito. Lalo namang nagingit-ngit sa galit ang puso ko. Walang hiya talaga ang babaeng ito. Talagang nagawa niya pang magpaawa effect kay Veronica. Ano ang ibig sabihin nito Elijah? Tanong naman ni Rafael sa pamangkin niya.
Uncle, I think normal lang naman siguro sa isang asawa ang magselos, di ba? Lalo na at may nakaraan kaming dalawa ni Ethel noon, kaagad din namang sagot ni Elijah. Hindi ko tuloy mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Tingnan mo nga naman. Sabi ko naman kasi ako pa rin ang kakampihan ng asawa ko eh. Walang pag-aalinlangan iyon ha at diretsahan. Sa bagay, kapag hindi niya ako kampihan ngayon, talagang hindi ko siya kikibuin habang buhay. Bahala siya. Ate, ano ba kasi ang ginagawa mo dito sa loob ng bahay? Narinig ko namang tanong ni Veronica kay Ethel. Balak ko sanang gumamit ng banyo at nagkataon na si Elijah pala ang nasa loob. Pasensya ka na Veronica, pero kilala mo naman ako, di ba? Hindi ako mahilig sa gulo at nagkataon lang talaga ang paghaharap namin ni Elijah dahil huwag kang ang sinungaling kang babae ka. Pati ba naman kay Veronica magsisinungaling ka nilapitan mo nga ako kanina at binantaan na sisisrain mo ang buhay namin mag-asawa para lang bumalik siya sa iyo, galit kong sabat. Bahala na kung magmukha man akong bastos pero hindi ko kayang marinig ang kasinungaling nitong si Ethel. Kaibigan siya ni Veronica at wish ko lang na maging fair naman sana si Veronica sa amin. Sa laban na ito ako ang dehado dahil ako itong gustong agawan ng asawa ng isang babaeng Makati pa sa higad. Pamilya ko ang nakasalalay dito at hindi ako papayag na may manggugulo sa pamilya namin lalo na at umpisa pa lang, mainit na ang dugo ko kay Ethel. Wala man akong maalala, nararamdaman ko na noon pa man hindi na kami bati ng babaeng ito eh. Kumukulo kasi talaga ang dugo ko sa tuwing nakikita ang pagmumukha niya. Hindi. Hindi totoo iyan. Talang insecure lang sa akin si Jennifer, kaya nasasabi niya ang tungkol sa bagay na iyan. Pinag-iinitan niya ako dahil alam niyang umpisa pa lang, ako na ang first love ni Elijah. Insecure siya at hindi na natuloy pa ang sunod pang sasabihin ni Ethel nang biglang sumabat si Veronica. Ate, tama na. Ano ba iyang pinagsasabi mo? Anong insecure? I'm sorry pero lagpas na sa boundary ang mga sinasabi mo. Kaya siguro nagsiselo si Jennifer sa iyo dahil sa mga kilos na ginagawa mo, puno ng pagkadismaya sa boses ni Veronica habang sinasabi ang katagang iyon. No. Veronica, maniwala ka sa akin. Wala akong intensyon na guluhin ang pagsasama nila at nagkataon lang talaga na gagamit din ako ng banyo, kaya ako nandito sa loob, kaagad din namang sagot ni Ethel. Gagamit ka ng banyo? Dito mismo sa loob ng mansion gayong umpisa pa lang, alam mong may mga banyo din sa labas para sa mga bisita, seryosong sagot ni Veronica. Hindi ko naman mapigilan ang mapataas ng kilay. Ate, alam mong noon pa man, malaki na ang respeto ko sa iyo at itinuring na kitang hindi iba sa akin. Pero usapang pamilya ito. Alam mo naman siguro ang rules ng pamilya namin, di ba? Si Jennifer ay bahagi na ng pamilya namin at ayaw namin na nakikita siyang nababastos. She's pregnant at mahirap sa kanya ang ma-stress, muling bigkas ni Veronica. Ano ba ang sinasabi mo, Veronica? Pinagbibintangan mo ba ako ngayon? Akala ko ba nasa tama ka pero ano itong ginagawa mo sa akin? Hinuhusgahan mo ako sa isang bagay na alam mong hindi totoo, sagot naman ni Ethel. Ang kapal ng mukha niya para sabihin kay Veronica iyon. Nangangatwiran pa siya nga itong malandi. Alam ko kung ano ang nangyayari at kahit na tumanggi ka pa sa akin ngayon, hindi mo ako maluluko ate. Nakita kita kanina kung paano mo lapitan si Jennifer at kausapin, seryosong sagot ni Veronica dito. Kahit ako nagulat pero pinili ko ang manahimik. Interesado kasi ako sa pag-uusap ng magkaibgan eh. Fair nga si Veronica at bilang birthday celebrant at reyna ng mansion na ito, nasa kanya talaga ang lahat ng desisyon. Dito kami nagkainitan ni Ethel sa loob ng mansion at bilang reyna ng mansion, may karapatan siyang sabihin lahat ng gusto niyang sabihin. At disiplinahin ang may kasalanan. Ang mabuti pa, umalis ka na muna, ate. Saka mo na lang ako kausapin ulit kapag ready ka nang tangapin ang pagkakamali mo, muling bigkas ni Veronica, kaya naman huling-huli ko naman ang matalim na pagtitig ni Ethel sa akin. Bruha talaga. Sarap niyang kalbuhin. Kung hindi naman sana siya nagpakita ng motibo sa asawa ko, hindi mangyayari ito eh. Ang kapal ng mukha ng babaeng ito. Sorry sa nangyari kanina. Hindi ko kasi napigilan ang bugso ng damdamin kaya nasampal ko siya. Hinging paumanhin ko kay Veronica gayon na din sa asawa nitong si Rafael nang tuluyan nang nakaalis si Ethel. Inutusan pa nila ang driver na ihatid dito sa mailabasan para sure na aalis na ang babaeng iyon.
Hindi na siya welcome sa birthday party ni Veronica dahil sa nangyari. Sa huli, ako pa rin ang kinampihan ni Veronica at masaya ako doon. Don't mention it, Jen. Ginawa mo lang kung ano ang tama at kahit na hindi ka na magkwento, hindi ako ganoon katanga para hindi ko malaman kung ano nagmanga pinanggagawa ni Ate Ethel at nababasa kung ano ang tumatakbo sa isipan niya. Nakangiti nitong sagot nito sa akin na labis kong ikinagulat. Sa nasabi ko na kanina, we are family na at wala kaming ibang hangad kundi ang maging masaya ang pagsasama niyong dalawa ni Elijah, lalo na at may mga anak. Na din kayo nakangiti nitong bigkas. Veronica, thank you. Hindi ko na din alam kung ano pa ang gagawin kay Ethel. Pinaban ko na siya sa kumpanya pero patuloy pa rin siyang pumupunta doon. Kung hindi mo lang siya kaibigan, baka pinatapon ko na sa Pacific Ocean ng babaeng iyon para tumigil na sabat naman ni Elijah. Sa narinig kong iyon sa kanya, hindi ko tuloy mapigilan ang matawa. Ano daw, ipapatapon sa Pacific Ocean? Grabe siya, mas malala pala ang gusto niyang gawin kay Ethel kumpara sa akin na gusto ko lang kalbuhin para magtanda. Ako na lang ang magtatapon sa kanya kung gusto mo, bro, sabat naman ng kakambal nito na si Elias, kung saan ngayon ko lang tuluyang natitigan ang babaeng kasama nito. Si Ate Amery. Yes, si Ate Amery nga. Ano ang ginagawa niya dito? Bakit siya kasama ni Elias? Grabe dahil sa matinding galit na nararamdaman ko kanina, ni hindi ko man lang napansin ang presensya ni Ate Amery. Saka na natin pag-usapan ang tapon-tapon na iyan. Nakaalis na ang babaeng pinagsiselosan ng asawa mo, kaya wala nang dahilan pa para hindi kayo sumali sa inuman natin, nakangiting wika naman ni Rafael. Bawal akong uminon, uncle. Alam niyo naman po na buntis si Jen. Hindi siya. Ayos lang. Walang problema sa akin. Pwede kang uminom hangat gusto mo, nakangiti ko namang putol sa sasabihin ni Elijah. Ginawa pang dahila ang pagbubuntis ko para hindi siya mayayaya ng unos niya na uminom ng alak. Minsan lang naman silang makapagbonding, tatangihan niya pa. Kung sakali namang malasing siya, pwede naman kaming magstay dito sa mansion overnight. Wala naman sigurong problema kina Veronica iyon. O ano pa ang ginagawa natin dito? Si Jen na mismo ang nagsabi na pwede daw. Let's go, narinig kong pagyayaya naman kaagad ni Rafael kina Elias at Elijah. Napansin kong alanganin pang sumama si Elijah sa tiyuhin nito, pero nang akbayan siya nito, wala nang choice kundi ang sumama na din na iwan naman si Amery na kitang-kita ko na hindi mapakali. Amery right. Nako, mabuti naman at nandito ka din gusto din kitang makausap, nakangiting muling wika ni Veronica. Nilapitan pa nito si Amery at nakipagbeso. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Ate Amery, kasama mo si Elias. Boyfriend mo na ba siya? Sabat ko naman. Napansin ko ang kaagad na pamumula ng mukha nito sabay iling. Teka, magkakilala kayo, nagtatakang tanong naman ni Veronica. Siya iyong nagligtas sa akin. Siya iyong tumulong sa akin para makabalik ako kay Elijah, sagot ko naman kaagad. Wow! Small world. Nako, thank you Amery. Hindi mo lang alam kung gaano kasaya ang pamilya namin ngayong nandito na si Jennifer, nakangiting kaagad na sagot naman ni Veronica. Gumuhit naman ang matamis na ngiti sa labi ni Ate Amery. Naku, wala iyon. Ginawa ko lang ang alam ko kung ano ang tama at sa wakas masaya na ako na nakikitang masaya na din si Jen, nakangiting sagot nito. Heist, ngayon pa lang parang gusto ko ng si Ate Amery na lang at si Elias ang magkatuluyan. Mukha naman silang bagay kahit na babaero si Elias Tuturuan ko na lang siguro di Ate Amery kung paano niya disiplinahin si Elias at pagkapanganak ko, sasamahan ko ito na huntingin ang mga babae ni Elias para mabalaan. Makabayad man lang sa malaking utang na loob ko dito. Simula noong pinaalis na ni Veronica si Ethel sa birthday party, mas naging masaya ang atmosfera sa mga mata ko ang buong paligid. Nagawa ko na ding makihalubilo sa iba pang mga kamag-anak at iba pang miyembro ng Villarama clan. Hinaayan ko na din si Elijah na makipag-inuman na muna sa mga pinsan niya. Minsan lang naman itong mangyari at gusto kong i-enjoy niya din. Jen, nagyaya na si Elias na aalis na kami. Mauna na kami sa inyo, nakangiting paalam ni Ate Amery sa akin. Sa buong oras ng party, halos ayaw na nitong humiwalay sa akin. Napag-alaman ko na pinalayas daw siya ng Kuya Luis niya dahil nagalit daw ito dahil hinayaan daw akong makabalik sa tunay kong pamilya.
Gusto pala talaga ni Luis na angkinin at papaniwalain akong siya ang asawa ko habang buhay. Mabuti na lang talaga at may isang Amery na maawain at tinulungan akong makabalik kay Elijah. Malaki ang utang na loob ko sa kanya at mabuti na lang talaga at to the rescue si Elias. Tinulungan siya nito at hinayaan na tumira sa kondo na pag-aari din nito. Isa pa, binigyan din pala ng trabaho at iyon ay maging sekretary na muna. Hindi ibinigay ni Luis ang lahat ng mga dokumento at mga papeles ni Amery para makapag-apply ito sa ibang hospital bilang doktor. May pagkamakasarili din pala si Luis at mabuti na lang talaga hindi ito nagtagumpay sa plano nito na ilayo ako at dalhin sa Amerika. CG8. Ingat ha. Kapag may kailangan ka pa, huwag kang mahiya na tawagan ako, nakangiti kong sagot sa kanya. Isang masayang pagtango ang naging tugon nito bago tuluyang umalis. Paisa-isa na ding nagsyalisan ang mga bisita. Pati na din ang iba pang miyembro ng Villarama clan, pero sila Elijah hindi pa rin matinag-tinag sa kanilang inuman. Kasama niya sa lamesa ang Uncle Rafael niya, halos kasing edad niya lang din naman at ang dalawa sa mga triplets na sila Christopher at Charles. Present din si Pinot na asawa ni Charlotte at nandoon din sila Drake at Kenneth. Nakaktuwa lang dahil kagaya ko, game ang mga asa-asawa nila na payagan silang uminom. Jen, join ka sa amin. Doon tayo sa may gazebo. Nandoon na din sila Jen at Ella kaya naman sumama ka sa akin para hindi ka din maboard. Maya pa matapos ang tagay ng mga iyan. Nakangiting pagyayaya sa akin ni Charlotte nang mapansin niyang mag-isa na lang ako dito sa may living room. Hinihintay ko ang muling pagbaba ni Veronica kung saan umakyat muna saglit sa kwarto ng bunsong anak dahil nag-iiyak daw iyon. Ha? Hindi ba nakakahiya? Nakangiti kong sagot. Hindi ko pa masyadong nakakabonding itong si Charlotte. Kahit naman si Jen. Wala akong maalala tungkol sa kanila, kaya nahihiya akong sumama dito. Ayos lang iyan. Ngayon pa lang, sanain mo na ang sarili mo na kasama kami. Bahagi ka na din ng pamilyang ito, kaya wala kang dapat na ikahiya, nakangiting wika ni Charlotte. Hinawakan pa ako nito sa kamay at inalalayan na makatayo. Wow, ang laki na niyan nakangiti nitong muling bigkas. Medyo hirap na akong kumilos pero kaya pa naman, nakangiti kong sagot sa kanya. Ang galing nga Napakabilis niyong sundan ang panganay niyo. Inggit tuloy sa inyo si Pinot dahil gusto niya na daw magkababi ulit kami, sagot naman niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Bakit nga ba kasi ayaw niyo pa? Malaki na ang panganay niyo tanong ko naman sa kanya. Balak namin this year na. Malaki na din si Baby Penelope kaya naman pwede na din talagang sundan. Nakangiti nitong sagot sa akin. Wala sa sariling napatango na din ako at tuluyan ang sumama sa kanya, patungo sa may gazebo kung saan naabutan namin sila Jen at Ella na masaya nag-uusap habang may mga pagkain na nasa harapan nila. Nang makita kami ng mga ito, masaya nila kaming sinalubong at niyaya kami maupo sa mga bakanting upuan. Hay nako, kanina ka pa kaya namin inaabangan Jen. Umalis na ba ang jowa ni Elias? Nakangiting tanong sa akin ni Ella. Pero hindi pa raw sila magjowa. Sekretary lang daw siya ni Elias, nakangiti ko ding imporma sa kanila. Mukha naman silang mababait kaya palagay kaagad ang loob ko sa kanila. Nako, sekretary sa umpisa pero hindi maglaon, magiging lover din ang mga iyan. Knowing Elias na matinik sa mga babae, nakangiting sabat naman ni Charlotte. Kumuha ito ng isang baso at nilagyan ng juice at iniabot sa akin. Kahit naman papaano, naging masaya ang buong oras na kausap ko sila. Hindi ko akalain na mag-enjoy ako at halos hindi na din namin namalayan ang oras. Nagbiro pa nga si Jen na kung wala daw buntis sa amin, parang kaisarap daw pumunta ng disco bar. Parang kaisarap daw kasing sumayaw na kaagad namang sinang-ayunan ni Charlotte. Iyon nga lang hindi pa pwede sa ngayon dahil maliban sa akin, buntis din itong si Ella sa pangalawang anak nila ni Kenneth.